Una sa ating mga balita, bumili na ang Philippine National Police Maritime Group ng karagdagang patrol boats upang gamitin sa pagbabantay sa karagatang sakop ng Pilipinas. Bunso dito ng patuloy na natatagpo ang bloke-bloke ng cocaine sa eastern seaboards ng bansa. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Ang Pilipinas ang ikalima sa pinakamahabang coastline sa buong bansa na umaabot sa 36,289 kilometers. Kaya naman, aminado ang PNP Maritime Group na hindi ito madaling bantayan. Ayon kay PNP Maritime Group Director, Police Chief Superintendent Rodelio Hocson, nagpakalat na siya ng dagdag na tauhan upang magbantay sa karagatan matapos na ma-recover ang nasa mahigit 164 kilos ng cocaine na nagkakahalaga ng halos 900 milyong piso sa eastern seaboard ng bansa. Ang mahigit 164 kilos ng cocaine ay natagpuan sa Dinagat Island, Siargao, Mauban, Quezon, Davao Oriental, Surigao del Sur at Dingalan, Aurora simula pa noong February 10. Yung mga tao natin, in-alert na rin namin yung dating katulad ng Bicol, ng Ilocos area, yung mga areas na meron tayong napulot na in-alert na rin namin lahat yun kasi hindi natin alam kung diversionary to or whatsoever. So, yung buong Pilipinas actually in-alerto natin na magpatrol sa dalampasigan, hindi lang by boat kundi maglakad sila kasi baka naanod at mahirap matanaw kung ikaw ay nasa dagat. So may nagpapatrol sa dagat, may naglalakad tayo. Bumili na rin aniya sila ng dagdag na gamit gaya ng 46 high-speed tactical watercraft na makukumpleto ang delivery bago matapos ang taon. Agad ko itong padadala sa mga areas na marami tayong nare-recover na ganito, mga drugs, cocaine, tsaka yung strategic areas. Agad itong i-deploy doon para agad na makatulong sa talagang pagbabantay sa mahaba at malawak nating coastline. Isa tayo sa may porous border. Sinabi ni Hocson, hindi lamang mga kontrabandong nakapapasok sa bansa ang kanilang binabantayan, kundi maging ang mga terorista sa Mindanao at ang pangangalaga sa marine biodiversity sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kaya't panawagan ni Hocson sa mga residente makipagtulungan sa mga otoridad sa anumang mapapansing kahina-hinalang aktibidad sa mga baybaying sakop ng Pilipinas. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Pinabulaanan ng kasalukuyang gobernador ng Laguna ang mga akusasyon sa kanya nang pinalitan nito sa pwesto na si dating Governor E.R. Ejercito. Iginit nito na mas umayos ngayon ang lalawigan sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ito ang balita ni Ray Pelaya. Isa-isang sinagot ni Laguna Governor Ramil Hernandez ang mga isyung ipinupukol sa kanyang pamamahala matapos niyang palitan ng dating gobernador na si Emilio Ramon E.R. Ejercito. Sinabi nito sa programang Get It Straight with Daniel Razon na may mga nagawa naman ito sa Laguna, partikular sa pagsasaayos ng mga serbisyo sa pangkalusugan. Unang inihayag ni E.R. Ejercito sa programa noong February 12 ang umano'y problema partikular sa mga ospital sa lalawigan. Ang ipagpatuloy yung maganda ko serbisyo. Ang pag papunta ka sa mga ospital ng Laguna, lalo sa malalaking provincial hospitals, sa Calamba City, sa San Pablo City, at saka sa Santa Cruz, yung kinreate kong Laguna General Hospital, ang mga pasyente nakatutulog sa pasilyo. Tapos natutulog sa kama, 10 hanggang 12 pasyente. Dahil meron po tayong 9 na provincial hospitals. Yung po sinasabing problema nung aking pong pinalitan, ay yung po yung mga matatagal ng problema. At ang karamihan po dyan ay na-address ko na. Iginiit ni Hernandez na pangunahin pa rin itong pinopondohan ng social services. Ang ginawa nitong pumalit sa akin, ang bulk ng pondo niya, nilagay niya sa infrastructure. Ang katotohanan po niyan, nung nakaraang taon po, 2018, 1.8 billion ang inilagay po nating pondo sa social services. Ayon kay Hernandez, kung muli siyang mananalo sa pagkagobernador sa darating na halalan, ay ipagpapatuloy niya ang pagbabayad sa inabutan niyang utang ng lalawigan na umabot niya sa 2 bilyong piso. Sa ngayon po, 1 bilyon na po ang nabayaran. 200 million po average yearly ang binabayaran po ng Kapitolyo.
Mula sa Liberal Party ay lumipat si Governor Hernandez sa PDP laban na partido ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw ho totoo na tinaas talaga ni Presidente kamay niyo. Photoshop daw ho yun. Hindi ho. January 7 po, Oo. alas 4 ng hapon, kinunan po yun sa Malacanang. Oo. Actually, yung pong time So, na... totoo po yung Totoo picture po na, yun. hindi po yung hindi Hindi po, Photoshop hindi yun. po. Kahit po, i-check po natin sa record ng PSG, pumasok po talaga ako sa Malacanang. May 27, 2014, nanumpa si nooy Vice Governor Hernandez sa main office ng Commission on Elections sa Maynila bilang bagong gobernador ng Laguna. Siya ang kapalit ni E.R. Ejercito na napatalsik sa pwesto dahil sa overspending sa kampanya noong 2013 elections. Noong 2016 elections ay muli nitong nakuha ang pwesto sa pagka-gobernador na lalawigan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Opisyal na itinurn over ngayong araw ang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM sa Bangsamoro ARMM. Ayon kay BARMM Interim Chief Minister at MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, ito ang magiging simula ng bagong pag-asa para sa rehiyon. Pangungunahan ng MILF Chairman ang 80 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Samantala, naka-full alert status naman ang seguridad para tiyaking magiging maayos at ligtas ang seguridad ngayong araw. Meron na po tayo mga nakalatag mga security measures to ensure nga itong itatatag na BRMM is maging maayos. Katuwa po natin ang lahat po ng mga security agencies within the area ng 6th Panicaguan Division, yung PNP, or instant time, yung coordination natin with the MILF. Nanumpa si Ibrahim kay Pangulong Rodrigo Duterte bilang BARMM Interim Chief Minister noong Biyernes. Nanumpa na ngayong umaga ang mga bagong recruit ng Philippine National Police Special Action Force. Nasa 284 ang mga ito na binubuo ng 112 lalaki at 172 mga babaeng pulis. Sasailalim ang mga ito sa 6 hanggang 8 buwan na training bago maging ganap na miyembro ng PNP SAF. Si PNP SAF Director Chief Superintendent Amando Empiso ang nanguna sa oath-taking at reception rites na isinagawa sa SAF headquarters sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Sa kanyang mensahe, pinaalalahanan ni Empiso ang mga recruit sa hirap na kanilang pagdadaanan sa pagsasanay kung saan masusubok ang kanilang kakayahan at tibay ng pagkatao. Mataas anya ang inaasahan sa mga miyembro ng SAF na respetado hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil sa mga accomplishments sa anti-criminality at anti-terrorism campaign. Arestado ang 3 suspect sa pandurukot ng mga bata sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila kahapon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. 2 magulang ang nagreklamo sa mga otoridad laban sa isang matandang babae matapos ang tangkang pandurukot sa kanilang mga menor de edad na anak sa barangay Jesus de la Peña, Marikina City, bandang alas 5 ng hapon kahapon. Nagpakilala ang suspect sa pangalang Gloria Payos, 70 years old at taga-Bulusan, Sorsogon. Sa kuha ng CCTV camera sa lugar, makikitang unang nilapitan at tinawag ni Lola Gloria ang ilang batang naglalaro sa isang iskinita sa lugar. Ngunit nang hindi sumama ang mga ito, ay lumapit sa isa pang batang kumakain sa labas ng kanilang bahay. Hinatak umano nito ang braso ng bata, ngunit nakita ng magulang ang pangyayari at sinaway ang matanda na agad ring umalis. Sunod naman itong nilapitan ang isa pang bata sa di kalayuan. Inawakan niya po yung kamay ng anak ko, tapos pilit niya po sinasama pero bigla pong tumakbo, pumiglas po yung anak ko. Agad na nagreklamo ang mga magulang ng mga bata na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect. Tama-tama na dumaan din yung mobile natin doon sa kalye na yun. Tinawag po nung isang mother nung biktima. Kaya na ang ginawa ng mga tao natin, mga pulis natin, dinala muna sa barangay. Samantala, 2 lalaking hinihinala ring mandurukot ng mga bata ang dinala sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City kagabi. Kinilala ang mga suspect na sina Danilo Bacabis at Bonifacio Lababo, parehong taga Caloocan City. Pinatotohanan ng mga saksi ang sinasabing tangkang pandurukot ng bata ng mga suspect.
Yun nga po, nakita nga daw po niya yan, na nakasombrero, naka-shades, tas dala po yung gitara. Na sige po daw tawag sa inaalok po siya, bibigyan siya maraming coins, saka maraming chocolate. Kasama niya po yung kapatid niya 6 na taon. May bandang nakaabang. Nakatakbo lang sila magkapatid, kaya hindi sila nakuha. Ngunit itinanggi ng mga suspect ang paratang. Nag-iikot lang umano ang mga ito sa mga bahay-bahay sa Quezon City upang mangharana at humingi ng barya. Sabi sa pulis sa akin na sumama ka lang kasi pangano ka lang yung sistigo ba sa ano. Siyempre, saktan siguro siya. Dinamay na ko niya sa ano niya. Nagsasalita na lang siya ng kahit ano-ano na lang. Namin ko lang yun. Para tigilan nila ako para nakit sa akin. Masusi namang iniimbestigahan ng mga tauhan ng Philippine National Police ang mga insidente. Sa kayo, walang consummated, walang batang nawawala. Pero dun sa incident kasi kanina, nakuha niya yung bata, nakaalis lang at nakapiglas. So, na-report siya ngayon. So, kinulog na siya ng mga tao doon, dinala sa barangay, in-identify ngayon ng bata. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga suspect na posibleng maharap sa kasong attempted abduction in relation to Republic Act 7610. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Arestado ang dalawang hinihinalang drug pushers sa isinagawang buy-bust operation sa Quezon City kagabi. Nagbabalik si Asher Cadapan Jr. Nahuli sa akto ng mga otoridad ang umano'y pagbebenta ng shabu ng dalawang residente sa Cubao, Quezon City bandang alas 8 kagabi. Target ng mga operatiba ang suspect na si Sunny Boy Regahal, 39 years old, na kabilang sa watchlist ng Cubao Police Station maging ng Philippine Drug Enforcement Agency. Base sa surveillance ng mga otoridad, patuloy sa pagtutulak ng iligal na droga ang suspect sa ilang residente sa barangay E. Rodriguez. Parokyano din umano ng suspect ang ilang tricycle driver, jeepney driver, barker at trabahador sa palengke ng Q-Mart. Si Sunny Boy, actually kasama dun sa watchlist natin, and at the same time included siya sa target list ng PIDEA when it comes to illegal drugs. Accordingly, yung mga transaction nito is nag-encroach even sa ibang lungsod aside from Quezon City. Nahuli rin sa buy-bust operation ng mga tauhan ng Drug Enforcement Unit ng Quezon City Police District ang kamag-anak nitong si Rebecca Oficiar, 30 years old. Nasabat sa mga suspect ang 28 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Inaalam pa ng mga otoridad ang grupong posibleng kinabibilangan ng dalawa. Maharap ang mga drug suspects sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Nilinaw ng Department of Education na hindi nila ipatutupad ang no vaccination, no enrollment policy kasunod ng suhestyon ng Department of Health na kailangang pabakunahan muna ang mga bata bago ito tanggapin sa paaralan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Labag sa saligang batas ang pigilan ng isang bata na makapag-aral. Ito ang pananaw ni Department of Education Undersecretary Ann Sevilla. Anya, hindi ipatutupad ng kagawaran ang no vaccination, no enrollment policy hanggat hindi ito lumulusot sa masusing pag-aaral ng kanilang pamunuan. Hindi anya sapat na dahilan na walang bakuna ang isang bata kaya hindi nila ito tatanggapin sa paaralan. There's a proposal, make a thorough study. However, we have to be careful for any move about this kasi one, there's a constitutional provision for free, basic, accessible, quality education for all. Handa naman anya ang kagawaran na tulungan ang Department of Health upang mapabakunahan ang lahat ng kabataan sa mga paaralan. Ayon kay Undersecretary Sevilla, nagkasundo ang magkabilang panig na suyurin ang mga paaralan upang alamin kung sino pang mag-aaral ang hindi pa nababakunahan ng kontratigdas. Magpapakalat anya ng consent at evaluation forms ang DepEd sa mga magulang upang alamin ang estado ng kanilang mga anak at kung papayag ba silang pabakunahan ang mga ito. Alinsunod anya ito sa mandato ni Pangulong Duterte na mabakunahan ang lahat ng mga kabataan upang hindi na kumalat pa ang measles outbreak sa bansa. Kailangan talagang ma-vaccinate para walang magkaroon ng outbreak, no? Lahat. That's the protection, for the protection of everyone. We are in strong and cooperative, no, sa DOH, strong partnership
and cooperation with DOH para ma-implement itong executive order na to. Nagpapakalat din anya ang DepEd ng impormasyon kaugnay sa pagbabakuna upang mas maunawaan ng mga magulang ang importansya nito sa kalusugan ng tao. Matatanda ang pinalawak ng pamahalaan ng vaccination program kontra tigdas dahil sa pataas na kaso nito sa bansa. Sa ulat ng Department of Health mula January 1 hanggang February 20, umabot dahil sa mahigit 11,000 na ang kaso ng tigdas sa Pilipinas at mahigit 100 na rin ang nasawi dahil sa tigdas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. U.S. House Speaker Nancy Pelosi talks about the bill they will pass that aims to terminate the emergency declaration by President Donald Trump. Lena Ramos reports. Democrats have launched a resolution to stop Trump's border emergency, and on Tuesday, the democratically controlled House of Representatives is scheduled to vote on the measure aimed at stopping it. The resolution's fate is less clear in the U.S. Senate, which is controlled by Trump's fellow Republicans, though some Republicans have expressed concern about his declaration. Once we pass this resolution, we will send it over to the Senate. All members, as I say, have taken the oath of office. We would be delinquent in our duties if we did not resist, we did not fight back and to overturn the President's declaration. To not do that would be to abandon our own responsibilities. We do not intend to do that. In a separate letter on Monday, 23 former Republican U.S. lawmakers also urged current members of Congress to pass the resolution. Even if it passes, Trump has said he would veto it, and Congress would need to muster 2/3 of lawmakers to override a veto. Trump on Monday continued to defend the declaration on Twitter and called on Republican senators to stand by him. The former security officials in Monday's letter cited U.S. government statistics showing illegal border crossings at nearly 40-year lows. They also pointed to other government data on drug trafficking that showed most opioids entered the country via legal entry points, something they said a border wall would not stop. While the letter included both Republicans and Democrats, as well as career civil servants who served under presidents of both parties, the bulk of its most senior signatories rose to their top positions under Democrat presidents. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, Texas, USA. The United States ramps up pressure on Venezuelan President Nicolas Maduro with sanctions on state governors. Here is the news from Ruth De Mesa. The United States on Monday imposed sanctions on 4 state governors in Venezuela as it ramped up pressure on President Nicolas Maduro for blocking humanitarian aid convoys. The action coincides with U.S. President Mike Pence attending a meeting of the Regional Lima Group of Nations in Bogota, where he said the United States was readying an additional $56 million in humanitarian aid. He called on Latin American allies to increase pressure on Maduro's government. The United States calls on every freedom-loving nation in this hemisphere, including Mexico, Uruguay, and the nations of the Eastern Caribbean, to join with us in recognizing interim President Juan Guaido and his government. And join us by stepping forward to support the Venezuelan people's struggle to reclaim their libertad. He also called on the countries to restrict visas for officials close to Maduro and to vote to recognize the representative of Juan Guaido, Venezuela's self-declared interim president at the Inter-American Development Bank. The violence that erupted during the attempted delivery of much-needed food and medicine to economically devastated Venezuela has steeled the United States' resolve to support opposition leader Guaido, Pence said. Violent clashes with security forces over the opposition's U.S.-backed attempt on Saturday to take aid into Venezuela left almost 300 wounded and at least 3 protesters dead near the Brazilian border. And President Guaido, President Donald Trump asked me to be here today to deliver a simple message to you and to the people of Venezuela. Estamos con ustedes.
we are with you 100%. We stand with you in America, along with all the nations gathered here today. And we will keep standing with you until democracy and your libertad are restored. As President Trump said, in his words, there will be no turning back. And the events of the last 2 days have only steeled our resolve. The U.S. Treasury said it was imposing sanctions on Omar Jose Prieto, governor of the northwestern state of Zulia that borders Colombia, Ramon Alonso Carrizales, governor of the state of Apure and the former defense minister, Jorge Luis Garcia, governor of Vargas State and former head of the army, and Rafael Alejandro Lacava, governor of Carabobo State and ally of Maduro. Ruth De Mesa, UNTV News and Rescue, Florida, USA. A man receives underskin chip live on stage at a trade show in Barcelona on Monday. Jovic Bermas has this news. A man volunteered to have a chip inserted under his skin live on stage at a trade fair in Barcelona on Monday, and another man who had already undergone the procedure showed off how he could make a payment with it using his smartphone. Edgar Pons said he decided to have the radio frequency identification or RFID chip implanted because it contained credentials to open the door to his house. Things first because it's super, for me, very useful because I have a domotic house. I can open the door at the same time that, like, this is the key of my house. It will be the key of my house. And secondly, because I can withdraw it very easily, simply making a little cut and pressing it. The chip is the size of maybe a grain of sand or two, and it's covered in a material that's biocompatible so our body doesn't degrade it over time. During the presentation organized by Spanish bank Sabadell, a man named Pau, who had already been fitted with a chip, made a payment by placing his smartphone over the skin covering the chip. We have been seeing now is what the future of payments could be. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, Europe. A British Airways flight was filmed struggling in high winds over Gibraltar. Meanwhile, Mexico auctions off more than 200 government vehicles. Details in this report. A British Airways plane was filmed tipping from side to side when it hit high winds as it flew over Gibraltar on Monday. A local worker who was in his office at the port of Gibraltar captured and videoed the moments made by the plane before it was diverted to land at Malaga in Spain. He explained that he had heard a loud engine noise and looked outside to see the aircraft tipping, a sight which was also witnessed by others in the vicinity. A spokesman for British Airways said the plane had landed at Malaga as a precaution due to high winds in the area and added that at no point was there a risk to safety. The Mexican government auctioned off 218 government vehicles in an effort to shed unneeded vehicles and finance security and social development programs. Most of the vehicles were armored cars and trucks used by the 1,000-strong Presidential Guard that President Andres Manuel Lopez Obrador dissolved shortly after taking office last December. Police motorcycles, trucks, and vans were also auctioned off. About 90% of the vehicles put up on the block were sold, raising about 62 million pesos or $3.24 million. The government has announced it will auction off vehicles seized in criminal investigations in the coming weeks and plans to auction off planes and helicopters in another auction in April. U.S. President Donald Trump said he was optimistic that a final trade deal could be reached with China and that he would hold a summit to sign any pact, but cautioned an agreement may still not happen. Speaking at the White House a day after signaling that he planned to meet Chinese President Xi Jinping to conclude any deal, Trump told a group of U.S. governors that while a U.S.-China trade pact could happen soon, a deal also may not be reached. We are just being ripped. We lose $800 billion a year on trade. Think of it. It's inconceivable. $800 billion. Nobody even knows what that means. And we're fixing that all up. We start with Mexico, Canada, China. China's the big one. China's 50% of the number, even more. On Sunday, Trump said he would delay an increase in U.S. tariffs on $200 billion worth of Chinese imports set for Friday due to productive trade talks.
3,382 araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Sinunog ng mga miyembro ng New People's Army ang ilang heavy equipment ng ginagawang power plant sa Nawan Oriental, Mindoro. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nasa 12 unit ng heavy equipment na pagmamayari ng Santa Clara International Corporation sa Barangay Malbar, Nauhan Oriental, Mindoro ang sinunog ng mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army kahapon. Ayon sa inisyal investigasyon ng mga otoridad, pasado alas 4 ng hapon nang pasukin ng nasa 30 armadong lalaki ang loob ng compound ng hydro power plant ng Santa Clara Corporation. So pinapasok naman sila ng mga personnel ng ating Santa Clara International Corporation, ng ating hydropower plant doon sa Malbar. Dahil akala nila ay miyembro sila ng Philippine Army. So nung nagsusunog na sila, napakilala sila mga miyembro sila ng NPA. Sinabi pa ni Senior Superintendent Frias na posibleng may kaugnayan ang pangyayaring ito sa dalawang magkasunod na insidente ng sagupaan sa pagitan ng Philippine Army at NPA kamakailan. Yan ay naumpisahan doon sa kung matatandaan nyo, nagkaroon ng armed encounter somewhere in Mansalay at around 3:20 ng madaling araw, February 21, na kung saan ay nalagasan sila ng dalawa. And then nasundan niya nung another armed encounter somewhere in Barangay Mapaya, San Jose. Patuloy ang ginagawang major combat operation ng Philippine Army at ng Philippine National Police sa lugar. Nagpaalala naman ang PNP na kung mayroong kahina-hinalang tao sa kanilang lugar ay agad na makipag-ugnayan sa police station upang mapigilan ang mga rebeldeng grupo. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines.